Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magandang umaga po sa inyong lahat at simulan po natin ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos, Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng pag-uusig at ang mga kahirapang dinadanas ninyo. Ito ang katunayan na makatarungan hatol ng Diyos na kayo'y aariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ng inyong mga gawang bunga ng mananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Jesus. Kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ng kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poon nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papupurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay pinahayag na poon ay dakila. Sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Ang poon, tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang milikha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas.
Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayon na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil na sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipinanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipinanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpan niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba at talagang delikado ang mga salitang ginamit dito ni San Mateo sa kanyang pagkilala sa ating Panginoon na kanyang isinulat ang mga bagay nito ng mga aba o kaya yung mga sawing palad, sapagkat ang katumbas nito ay ang mga mapapalad. Sino nga ba mga mapapalad? At kung hindi, kung taliwas ang kanyang mga sinasabuhay o sinasabi o ang kanyang ikinikilos, sasabihin natin, ay sawing palad ka o tinaguriang aba. Bigyan natin ng daan ang ating mabuting balita sa sampang kahalatang kaanyuan ng buhay na ibig ng ating Panginoon Kristo simula sa kanyang pamamahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Una, ang paghahari ng Diyos ay ang pagpapahalaga sa pananampalataya na nabubuhay ang tao sa ilalim ng kapangyarihan ng Poong May Kapal. Upang sabihin, nabubuhay ako sapat sinasalang-alang ko ang Diyos sa aking buhay at matapat akong naglilingkod, matapat ako sa buhay ko sapagkat alam ko na ako'y pagpapalain ng Diyos. Kaya ang paghahari ng Diyos ay may kinalaman sa katapatan ng puso't kalooban upang maghari sa kanyang Diyos at siya'y patuloy na pagpalain. Yan ang gusto ni Kristo mabigyan daan natin sa buhay natin hanggang ngayon.
sapagkat ang kanyang ibinabandera noon tungkol sa paghahari ng Diyos, maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat dito mananahan ang Diyos sa piling ng mga taong ganito ang kanyang kalooban at saloobin sa buhay, sapagkat ang Diyos naman ay tunay na tapat sa kanyang pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng sanglilikha. Kaya napakaganda yung unang bahagi nitong ating pinapahayag ngayon sa kabuuan kung ano ibig sabihin ng paghahari ng Diyos at ang buhay ng tao na nakasalalay sa ilalim ng kapangyarihan ng poong may kapal. Ikalawa, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay makikilatis natin sa mga taong wagas sa kanilang puso't kalooban, pero kitang-kita ang mga taong gumagawa ng kabulastugan o pagkakasala o pagsalunga sa kalooban ng Diyos. Kaya may pagtutuwid sa mga tao na nasa sadlak sa kadiliman o sa kamunduhang ito, para isalang-alang ng taong ito ano ang dapat na pagpapanibago ng buhay sa larangan ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, dito papasok ang repentance and forgiveness. Yan ang palaging pinapahayag ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Upang maayos na ang lahat ng bagay, learn to repent and ask for forgiveness. Kaya sasabihin, ang paghahari ng Diyos ay nasa ilalim ng ganitong kalakaran ng Diyos na ang mga tao ay nagbabalik loob sa Diyos at ang Diyos naman ay handa sa kanyang pagpapatawad anuman ang pagkakasala ng mga tao. Kaya sa loob ng mga bagay niya sasabi, mga aba kayo sapagkat nanatili kayo sa kadiliman ng inyong buhay. Mga aba kayo sapagkat kayo makasalanan, ayaw magbago. Mga aba kayo sapagkat hindi nakikita ang kagandahang kalooban ng Diyos na siya na higit sa lahat, siya ay mapagpatawad. Kaya pinapakita na ating Panginoon mga bagay na ito upang ipahayag sa mga tao ang pagmamahal ng Diyos at kanyang dakilang pagkalinga para sa kapakanan ng mga taong nabubuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Ikatatlo, sa huling bahagi na ating mabuting balita kung ano yung diwa ng kabanalan sa buhay. Para sa akin, kapag ang kabanalan ay manatiling maganda, oo, pero lakipan pa ito ng kabutihan. Kaya dalawang bagay, kabutihan at kabanalan, ang magtatanghal sa tao ng kanyang pagiging makadiyos, at ang kabanalan, kabutihang ito, magtatanghal sa tao upang lalong ipahayag ng Diyos ang kanyang pagdakila sa mga tao sa mga gawaing kabutihan at kabanalan. Ang kabutihan ay walang iba kundi yung pang-araw-araw nating ikabubuti ng ating buhay. Sa pagsulong ng magandang daigdig na ito na walang kabulastugang ginagawa, walang kasamaang ginagawa o paglabag sa kautusan, basta huhubugin ng tao ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang kabutihang nagagawa. Kapag ito'y nilakipan ng kabanalan, lalong-lalo na sa aral ng mabuting balita, nagiging sangkap ito ng paghubog ng sarili sa tunay na kahulugan ng buhay na isinasalang-alang ng Diyos. Alam ko, ang Diyos ay talagang nabibigyang halaga ang bagay nito. Nakikita niya, mabuti ang taong ito pero wala namang kabanalan. Minsan sabihin natin, ang bait ng taong ito pero hindi man natin nakita nagsisimba. Hindi ba mga ganun mga bagay? Ano ang itatangi niya sa kanyang makadiyos na buhay? Mabait ang taong ito pero parang may kulang pa sa kanya. Magalang talaga siya at talagang makita mo ang kabutihang ibinibigay ng kanyang pagiging Pilipino. Pero mangmang naman sa salita ng Diyos. Wala kang marinig sa kanya kundi kung ano yung kabubuti ng tao. Lakipan mo ng tunay na spiritual life ang buhay natin sa araw-araw. Ito'y magandang sangkap upang sabihin, manatili tayo sa kabutihan kabanalan ng buhay na ito ang kalooban ng Diyos. Heto ngayon tayo at tayo nagdiriwang na banal na misa. Una, pinapagi natin
ang katapatan ng Diyos sa atin at ito rin ay nanais ng Diyos, maging tapat din tayo sa Kanya. Sa aral ng mabuting balitang pinanununtunan natin, sinusunod natin, binibigyan natin ng pagpapahalaga at buhay upang sabihin, tapat ang Diyos sa Kanyang mga ipinapahayag at pangako sa pagkalinga. Ako ba'y nagiging tapat din sa Kanya sa pamamagitan ng aking paglilingkuran para sa aking kapwa? Sa maringal na pagdiriwang nito, naroon pinapahayag natin ang pag-ibig sa Diyos na walang itong bahid, dungis na ano pamang pagkakasala. At kung meron man, humihingi tayo ng kapatawaran sapat alam natin ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya sa bawat pagdiriwang na ito, lalong nagiging maganda, mabuti, may kabanalan ng ating buhay sapagat magandang sangkap ito sa lahat ng bagay na ating ginagampanan na wala nang hihigit pa sa pagdiriwang ba na misa of the great importance and the validity of the celebration of the Mass in prayer that we come together. Ikatlo, sapagkat ang banal na misa ay nagtuturo sa atin para ilandas natin ating sarili, itahak natin ating sarili sa kahulugan ng ating sinasampalatayanan sa pamamagitan ng mga panukala ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pangangaral ni Hesukristo, matatagpuan natin sa pagbabasa ng Ebanghelyo sa loob ng pagdiriwang ba ng misa, nagiging itong pamantayan sa atin. Oo, may paghamon ang ating Panginoong para masadlak tayo sa lalong kabubuti ng buhay, pero maiiwan sa atin ang bendisyon ng Diyos upang tayo ay lalong maging mabuti, maging mabuting buhay, maging mabuti sa tanang ating buhay at upang talikuran natin ano pa mang ikasasama ng buhay na ito. At napakalaga, may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito ay naghihintay naman ang buhay sa kabila. Naway tumak tayo sa kadalisayan ng ating buhay pananampalataya sa bawat takbang ng ating buhay sapagkat tao, meron tayong patutunguhang higit pa sa daigdig na ito ang makapiling natin ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Sa bawat panalangin na ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagkapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gumagawa sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa mga namigkasa sa libutan, sa grandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa, ginawa ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na
Papuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong gandahang loob. Narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para mag-iinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup pakundangan sa isang papalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sagipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Inako niyang sundin ang loob mo at pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at magliwanag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Palang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, buong pag-ibig nating awitin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Pamahagi po natin ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po.
Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkatapos po ng ating pong panalangin banal na misa, wala muna po tayong benisyon sapagkat ang benisyon po ay magaganap sa pamamagitan po ng pagtatanghalang banal na sakramento. Ito po yung benisyon po nito ang magsisilbing benisyon po ng buong banal na misa na ating pong ginagawa tuwing unang araw po ng kasunod na araw ng ating misa.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging Diyos lamang ang umaasa ng kagalingan. Ngayon din, ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na panalangin. Iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo presetisti eis, Omne dignamentum vince habente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacre mystere venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan sa paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,